Noong 1 a.m. ng January 26, lumubog ang MV Tisha Christine 3. Lahat ng survivors ay may iisang obserbasyon. Kalma ang panahon pero overloaded at tagilid ang barko. Nais po namin iklaro na nasa dock pa lang po ang barko, tagilid na. Andito po ang human driver na sinabihan ni Maestro na okay lang daw kay Kapitan na tagilid. In fact, sa sobrang tagal po ng response ng PCG, may mga namatay pa po habang naghihintay ng rescue. Saan ba yung may-ari dito ng Allison? Representative ng may-ari? Hindi ka ba tinablan doon sa sinabi ng survivor? Ano po naging resulta ng investigation? Nasuspindi ba yung Allison? Na-sanction ba? Wala pong suspension. Wala. They may po, of course, there's no excuse. I assume as administrator in December 23, the accident happened in March 2023. Kita mo, hatang nalagyan si Fabian, nasampal ng pera to, siguro tinapalan yung mukha nito ng salapi, kaya pinalusot. 32 namatay, sunog at meron talagang kapabayaan. And yet, wala man ng parusa na ipinataw sa Allison. Sobrang garapala naman to. Dito makikita talaga itong Marina, hindi lang pala inutil, kurap pa. Ano pa masasabi natin doon, ma'am, kung hindi kurap? Kasi kung hindi kayo kurap, saka hindi kayo inutil, sana na-sanction na itong Allison, nakasuhan na. Wala. Insulto sa mga victims. Kung ito pa expired na. Mr. Chair, we inspect po annually. Well, then bakit nakalusot itong sa itong sa Alberto? MB Alberto, sabi nyo? Yun po yung isang pinupoint out din namin na dahil annual po yung inspection ng Marina, that's why po, dadagdagan namin yung frequency ng inspection kasi we cannot be confident. Bakit annual? Ang tagal naman. Yun po yung kasi lahat tinitingnan naman sa annual. Oo, dapat hindi po annual kung akong tatanungin nyo. So yan nga po Kaya sabi ko napakatamad ng mga taga-Marina hindi annual po. Nung sumampa ako dun sa barko, meron nga silang emergency exit pero hindi mabuksan-buksan. We recognize. Meron nga silang mga life vest nakalagay dun sa cabinet, nakatali. Meron mga life vest doon sa ilalim ng mga kama, upuan, pero expired na. 12 years old na, dapat 10 years pa lang, pinapalitan ng life vest. At marami mga life vest doon na pag tinali mo napipigtas, and mind you, baging yung mga crew, hindi marunong magtali ng life vest. So, hindi nyo ba chinecheck yung kung train ba itong mga crew pagdating sa mga emergency situation? Isa po yun sa masusing titingnan kasi yun nga po, required namin yung mga, of course may mga training sila, pero yung actual, yung drill, required namin magkakandak sila ng regular drill. So ngayon po, yung isang measure, dapat isupervise ni Marina yung conduct of drill. Kasi ang tinitingnan lang po namin papel, nilagay nila na nagkandak sila ng drill on these dates. Now po sa aming bagong karagdagang para ma-enhance po natin yung masigurado, we will supervise the conduct of the emergency drill. Nakita rin po natin yan sa interview dito sa incident ng Tisha Christine 3 na during emergency scenario, hindi na po nag-respond ang dapat o na-perform ng mga ship officers and crew ang dapat na duties nila. So marami pong lumabas doon from interview. Ma'am, I'll tell you what, kung akong tatanungin nyo, dapat every 3 months mag-inspect kayo. Huwag yung every year. In 1 year, tulad nito, yung lashing na dapat pang motorsiklo, tinatali nila sa truck. Of course, bibigayan. Of course, mapapatid yan. Una, saan kayo? Sir, if I may, yes, I concur with you and personally gusto ko rin pong gawin. Baka lang po I can take this opportunity because si Marina po, we have only 1,000 personnel and we have almost 20,000 registered vessels. So baka dun lang po matulungan din po kami ng Senate on how we could increase our personnel as well as our budget. So, ako po personally gusto ko rin pong gawin yan. Kaya po nung 2025, aside from... Ma'am, huwag niyo pong gamitin yung kulang kayo sa tao kaya nagiging pabaya kayo o nagkakaroon ka ng lapses. Don't use that as a reason. Matagal na kayong
kulang pala sa tao, bakit hindi nyo nilalapit sa Senado, sa Kongreso para madagdagan kayo ng budget nang sa gayon magkaroon kayo ng additional personnel? Meron naman po kaming request actually sa DBM as early as I think 2015, 2020. Okay, you said 1,000 personnel. O ilan yung mga barko natin? 40,000? Around 20,000 po. Oh, edi 20 days kaya ng masapul ng mga 1,000 personnel nyo yung 40. Sorry sir. For information lang po, we have also our seafarers that we issue documents. So technically po, ang aming talagang mga surveyors and inspectors is like more than 100 lang. Again, please, huwag niyo pong gamitin yung rason na kulang kayo sa tao, kaya hindi kayo pwedeng sisihin sa mga nangyayaring aksidente na may kinalaman sa kapabayaan ninyo. Please, don't use that, ma'am. Hindi naman po doon. Yung para lang po madagdagan namin yung, kasi para hindi lang po annual, mas frequent pa po yung inspection. Hindi niyo ba pwede ma-deputize ang PCG? Kung kulang kayo sa tao? Yun po yung pinag-uusapan namin actually din sa aming forum. Hindi pa So, lang ba't po, hindi niyo ginawa ito noon pa? Kung kulang kayo sa tao? hindi pa lang po Sabi mo. namin na finalize yung usapan. So, hindi niyo pa na-finalize. Kailan niyo pa ma-finalize? You should have done this long time ago. Yan ang mahirap sa inyo sa marina eh. Kapag may aksidente, saka kayo kumikilos. Reactive kayo eh, hindi kayo proactive. Dapat, na-foresee nyo na agad, na-anticipate nyo na agad na may mangyaring aksidente, ito dapat ang gagawin natin na para hindi mangyari yun. So meron lang kayong pag-uusap sa PCG na para ma-deputize yung ilang PCG personnel tumulong sa paggagawa ng inspections? Initial pa lang po. Okay. Although before po yung sa mga motor bangka, may mga napag-usapan na po kami sa motor bangka. Pero for the bigger ships, yun po yung I will consider. Okay. Now, PCG naman, may presentation ng PCG. Thank you, sir. If we will be allowed, Mr. Chair. Then po, the Philippine Coast Guard has Signed by the to the port and we're on the water. Coast Guard or sa Marina, 57% of the risk, sabing wala pong Coast Guard or sa Marina, are these cargos, halimbawa ganitong klase, ini-estimate lang ba yan o actual dapat na winning o tinitimbang, no? Kasi Yung Yes po, sir. sinungaling na Yes po, sir. personal ninyo, nagsabing walang overloading. Yes po, sir. Would we- Baka nabayaran yon. Kasi yung mga witness namin, sabi may mga nakatayo daw eh. Di ba dapat kung ilan yung number of cat beds, yun din ang number of passengers lang. Eh puno na yung cat bed, pero meron daw mga nakatayo sa gilid. So ibig sabihin, walang mga cat bed yun. Excess passengers yun. Tama po. Doon pa lang overloading na. Yes, sir. If I may po, kung papayagan po tayo, yung mga survivors po, my office po, ang Internal Affairs Service, hingi po kami ng sworn testimonies po kayo sa inyo para po kasama yan sa criminal case na papile po natin sa ating mga personnel on top of the admin po. Okay. Makasa po kayo. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you. Yes, sir. Next, please. Next slide. Gaano katagal pa po? I-skip mo na lang po ito. Sir, ito po yung yung kanina. Kung mapansin niyo po yung kulay blue, based po sa testimonies ng crew, ito po yung sitwasyon ng barko bago po magsimulang mag-list na po sa port site. Okay. Next slide, please. Makita niyo po ito na. Yung kulay blue po, yun po yung tubig. Okay. Kasi po maaaring tanong nyo, ano ang initial finding natin sa cost ng investigation po? There was an ingress po ng seawater on the vessel, mainly on the car deck. Ang sabi ng ating interview po sa mga engineers, wala po sa makinang pumasok. So walang leak sa makina. But there are spaces on the vessel, including ballast tank, copper dam, void spaces, na pag hindi po na-check na gusto, pwedeng pagmulan ng tubig. Okay, Yes, yung nag-imbestiga na sabi hindi overloading, dumamba sa weighbridge yung mga truck at sinertify niya at nasaan yung dokumento na sinertify niya na tama yung way ng mga truck na inilagay sa barko. Kasi hindi naging balance yung takbo ng barko eh. Ibig sabihin, hindi equally distributed yung weight. Kaya nga, nag-tilt.
So, yung inyo pong inspector nag-certify na walang overloading, kasuhan niyo po yun dahil sinungaling. Thank you, Mr. Chair. Yung pong gamit ng weighbridge, which is a requirement po para malaman ng ship officer, particularly the shipmate, para sa cargo So, storage. Wala po yatang, hindi po dumaan sa weighbridge para hindi po nila tinimbang, kaya ito po tansya. Exactly. Opo. Yun. Pag sampa, adjust. Correct. So, tansya-tansya lang siya. Which is wrong, Mr. Chair. And yung pong sinabi kanina na narinig ko po na mayroon pong Okay. hirap yung makina. Coast Guard, okay na po ako. Thank you, sir. Okay na po. Maraming salamat, Mr. Thank Chair. you. Meron kang opening statement? Senator, I would like to acknowledge Senator Lauren Legarda, her presence. Senator Legarda, or ano muna, meron kang opening statement? Yeah. Thank you, Mr. Chair, for recognizing me. I'll ask my question. I think it's according to arrival. I Yes. yield to Senator JV. Senator Then I have JV. questions to ask. Thank you. You have Thank you, Mr. Chair. I'll just ask questions as we go along, no? Siguro, sigit lang natin. Yung pong yung sa nag-inspect, nakita lang mga cargo trucks at nabanggit din na karamihan sa cargo trucks na ito, Mr. Chair, may mga bigas po, tama. So, yun po ang Mr. Chair, kung talagang crucial na ma-estimate kasi ang bigas. Isang Bigas. sako nga lang, napakabigat na. Isipin nyo kung isang truck na puno ng bigas, ilan ho yun? Dapat yun ang ini-estimate. Tatanungin natin sa Coast Guard or sa Marina. Are these cargos, halimbawa ganitong klase, ini-estimate lang ba yan o actual dapat na winuri o tinitimbang? No? Kasi Mr. Chair, sabi ko, Senator JV, meron dapat yung weighbridge na dinadaanan nila para magtimbang. In this case, wala. Hindi ginamit. Sabi nga ni Commodore, tansyahan na lang. Bigas, mabigat nga yung bigas. Anyway, before we continue, gusto ko rin marinig yung mga survivors dito na pinapunta natin. Compliments of Senator Robin Padilla. Sinong gusto magsalita? Si ma'am. Anong pangalan niyo po, ma'am? Survivor si ma'am. Ma'am Fatima Sweeney Sahili. Yes. Go ahead po, ma'am. Ako po ay magsasalita in behalf of the victims and witnesses. Una po, andito ako ngayon bilang anak ng biktima, representative ng kapwa biktima at lahat ng kaanak na binago ng trahedyang ito. Ngunit higit sa lahat, andito ako ngayon bilang isang ordinaryong Pilipino na may napakasimpleng hiling. Ang makapaglayag ng ligtas ang bawat Pilipino sa kahit saang sulok ng bansa. Noong 1 a.m. ng January 26, lumubog ang MV Tisha Christine 3. Lahat ng survivors ay may iisang obserbasyon. Kalma ang panahon pero overloaded at tagilid ang barko. Nais po namin iklaro na nasa dock pa lang po ang barko, tagilid na. Andito po ang human driver na sinabihan ni Maestro na okay lang daw kay Kapitan na tagilid. Grabe naman yun si Kapitan. Alam na palang tagilid yung barko, hinayaan pa rin at nagpatuloy pa rin sa paglalayag. Sabi niyo po sir, ginawa naman ng due diligence ng PCG. Andito po ang witness na sinabihan ko po na lang ang sabi ng PCG officers nyo on duty at that night. Nung kumakatayo sila para tulungan nyo, pinagsarhan nyo pa po ng pinto. Pangalawa, ang inyong emergency response nung andun na ang PCG officers na nagre-rescue. Andito po ang kasama nating witness na kasama na nakasakay sa MV2 Bataha na sinasabing wala pong initial basic first aid o kung meron man po mali-mali. In fact, sa sobrang tagal po ng response ng PCG, may mga namatay pa po habang naghihintay ng rescue. Grabe. Isipin niyo po, madaling araw, walang ilaw, 3 oras mahigit. May namatay pa po nung dumating na yung rescue dahil napagod sa pag-akyat ng barko. Sinundan pa ito ng kanilang pahayag ng 10 lamang ang missing ni January 27. Pangalawang kasinungalingan. Sa araw na din iyon, 11 katawan ang na-retrieve ng private search operations na nandito po sa tabi ko. If only the dead can talk, ika nga. Pero sa 11 katawan na lumutang, tila bang kahit ang mga patay ay naispabulaan na ng kanilang kasinungalingan. Noong umaga ng January 28, inanunsyo ng PCG na technical divers are now deployed. Ngunit ang kanilang ng mga barangay ay galing sa paghahanap ng missing sabongeros ng Taal Lake
Hindi po kami mangmang. CG, pero wala pa kayong pinagtatakpan. Hindi na po ito bago sa Alison. Tulad po ng sabi ni Senator Tulfo na 32 maritime incidents. Nangyari ang pag-grab ng MV-3 na kumulang sa buhay. Ang investigation reports na galing sa Sir Marina ay sinasabi na ang Alison at substandard ang mga gamit. Ang tanong namin, anong nangyari pagkatapos ng investigasyon? Nasuspindi ba ang Alison? Napatawag ba ito ng aklat kaperasuhan? Kami talagang sa binigay na 3 cash assistance ng Alison. Marina, anong ginawa niyo nung panahon na yun? At Marina, anong ginawa niyo nung panahon nito? Paglayag at mag-operate ang korporasyon na ulit nilalagay sa panganib ang pasahero nila. Kinakalawang na yung barko, yun serve namin. Para sa PCG at Marina, hanggang rin sa pwesto na lang ba yung kaya? Ang kailangang katawan na lumutang para reserve ang inyong conclusions. Respected agencies, simplihan na lang po namin. Lahat ng rescued, kinumpara namin sa manifest at nagulat po kami sa resulta. Out of 200 rescued, this is from the data of the City Disaster Risk of Basilan and Zamboanga, 175 ay wala sa manifest. In other words, 57% of the rescued is unlisted. Baka yun yung mga overload. Hindi na nila pwedeng ilista kasi nga makikita sa record na nag-overload sila. Hindi nila sukat akalain na mangyayari yung trahedya na yun. Kaya siguro ganun. Ano na pong natira? Ano na pong nangyari doon sa 201 couples of passengers na wala na po tayong balita? We challenge the agencies here today to contest and prove to us that we are wrong. Let's do so. Sabi ng mga crew, nag-i-inspection kayo, nag-inform po beforehand ang Alison na darating kayo. Okay, o hindi to its point ang pag-inspection nyo. No wonder na bibilog kayo ng Alison. Para naman sa mayor ng Zamboanga City, Mayor Olaso, bago itong insidente, madalas mong bibida ang Alison sa iyong page. Akala ko ba wala kang kinalaman sa kanila? Noong incident, ang iyong kapatid, ang spokesperson ng Alison na nagbigay lamang 1,000 pesos na danyos para sa mga biktima. Ngayon, sinasabi na po kayo involved sa pagpapatakbo ng Alison. Bakit empleyado ng LGU ang nag-iis ng pera na galing daw sa Alison? Bakit nag-iis ng 10,000 pesos cash assistance ang Alison ay magdadagdag ng 1 at sasabihin galing kay Mayor? Sinasabihan pa ng mga empleyado, mula po kami victims dahil nakatanggap na kami ng 40,000 pesos cash assistance. Sabi niyo pa, nandito po yung witnesses namin, mukhang adik yung mga dinala ng survivors, ayaw natin na totoo silang biktima. Silang incident ito, bakit bawat dalaw ng Alison kasama ang LG? Higit sa lahat, Alison, direct ako tong sasabihin sa iyo, kailan mo kami haharapin? Kailan kayo hihingi ng tawad sa inyong mga kasalanan? May dinadala pa pong trauma ang mga survivors, ngunit naglayag kami ulit upang harapin kayo ngayon sa Senado. Bawag kayo. Ang sabi niya sa official statement mo noong January 26, agad-agad kayong rumisponde nung nakatawag kayo ng distress call. Una, walang distress call. Sinungaling kayo. Pangalawa, mahigit 3 oras pa lutang-lutang naghihintay ng rescue. Ganun ba ang immediate response? Alison, kailan nyo ilalabas ang tinatago ng kapatan? Hindi ka na maaari pag-deny dahil nakita ng survivors, buhay si Kapitan, ngunit bigla na lamang itong naglaho pagkatapos ng rescue. Kung patay o missing si Kapitan, bakit walang kaanak ang naghahanap dito? Alison, pati ang inyong mga crew ay dinadaya nyo at pinapahirapan. Kasi kayo ng substandard na parts, ultimate forms na binibenta nyo pa sa kanila. At ito ay simbong po sa amin ng aming mga anonymous crew at higit sa lahat, may major defect ang barko bago nyo ipapahinahin, nyo pa rin makabiyahe, basta lang kayo kumita. Wala kayong mga puso. Parehong biktima ang crew at mga pasahero dito dahil sa mata nyo, kami ay pawang ng collateral damage lang kung nagbuwag man ang barko.
Our esteemed lawmakers, panahon na po tingnan natin ang maritime laws, panahon na tanungin natin ang ating mga sarili. Sino ba ang nagbebenepisyo dito? Ang mga pasahero o shipping lines na hindi makatao? Tama na po, sobra-sobra na ang nasawi. Ang trauma na hindi na maaalis sa amin, our lives will never be the same. Ang hinaing namin, revoke the license of Allison, file criminal charges to the corporate owners, change the maritime laws for better dahil hindi nagtatapos sa pag-revoke ng license yung gusto namin. Magtatapos ito kung ang bukas sa isang Pilipinas na malaya at ligtas na nakakapagbiyahe ang mamamayan nito. Maraming salamat po. Thank you very much. Saan ba yung may-ari dito ng Allison? Representative ng may-ari? Hindi ka ba tinablan doon sa sinabi ng survivor? Who's the owner? Who's the representative from the owner? What's your name, sir? I am representing the company. And your name is? Pardon me? And your name is? Attorney Nelson Tan po. I am the VP. Where's the owner? Kasi nagpadala kami ng invitation sa owner. She's my sister po. This is a family corporation. So it's a family corporation. Before you answer the question, mamaya tatanong si Senator Loren. Sa Marina, magandang tanong ng survivor, si ma'am, na ano nangyari doon sa ginawa niyong investigation, yung aksidente ng nangyari sa Lady Mary Joy? Ilan yung patay doon? Based on the record, 33. 33. Apo. So, Okay, so you conducted an investigation? Ano po naging resulta ng investigation? Nasuspindi ba yung Allison? Na-sanction ba? wala pong suspension. Wala. They may po, of course, there's no excuse. I assume as administrator in December 23, the accident happened in March 2023. Based after this incident, we reviewed the documents. There was a safety investigation and safety recommendation. Unfortunately, the administrative investigation was not conducted. So Why? meaning, the determination of accountability and liability was not Who was the administrator at that time? Attorney Fabia. Fabia. So now I have started the administrative process as well for those assigned to conduct the administrative. Administrator, ma'am, I want cases filed, criminal cases filed against those inspectors, the investigators, the people that investigated yung aksidente sa Lady Mary Joy. Yes, sir. I would assume that they're still working sa Marina, right? Yes po. So I need the names of those people and I need criminal cases filed against these people. Even kay Fabia, kahit wala na siya, dapat gusto ko makasuhan to. DOTR. Initiate yung pag-file ng case against the former administrator. Hindi pwede. Kita mo, hatang nalagyan si Fabia, nasampal ng pera to, siguro tinapalan yung mukha nito ng salapi. Kaya pinalusot. 32 na matay, sunog at meron talagang kapabayaan. And yet, wala man ng parusa na ipinataw sa Allison. Sobrang garapala naman to. Dito makikita talaga itong Marina, hindi lang pala inutil, kurap pa. Ano pa masasabi natin doon, ma'am, kung hindi kurap? Kasi kung hindi kayo kurap, saka hindi kayo inutil, sana na-sanction na itong Allison, nakasuhan na. Wala. Insulto sa mga victims. See? Kung hindi pala pumunta rito yung mga witnesses, hindi ko pa malaman, hindi pa namin malaman, hindi pa malaman ng publiko na wala palang kasong pinail. Kahit man ang admin case against Allison dahil dun sa sa aksidente sa Lady Mary Joy. Okay, DOTR, I want cases filed against these Yes, Mr. Chair. people sa Marina na nag-investigate. Apo, Mr. Chair. Maging yung former administrator, sampahan ng kaso yun. Sa susunod na hearing, COMSEC, we'll invite yung mga personnel na nag-investigate dun sa Lady Mary Joy at saka yung si former administrator. I want him invited.